May caller tayo na sa kabilang line. We have Rochelle ng Parañaque. Hello po. Hello. Hi. Hello po, hi. Maligayang pakikinig po. Maligaya talaga. Hello po. Ilan taon ka na? 30. 30 ka na? Wow. Pero boses 20, charot. You are 30 pero boses 29 and a half. 6 months ka lang magkatabla din yan. Hindi Grabe. Anong ginagawa sa buhay niyo, no, Rochelle? Work, bahay. Anong work mo? Data collector. Data collector? Paano ginagawa yan? Pang-survey, ganon? Parang sport analyst. Malayo naman ang data collector sa sports analyst. Yun na yung yun lang yung tawag, pero ganun din yun. Ate, mahina ang voice mo. Sports analyst sa horse racing. Sa horse racing? Oo. Yung dividendazo? Ano yun? Yung binibili ng matandang uncle ko sa kanto. Programa. Hindi, basta ang ginagawa namin doon, yung more on sa horse statistic na ganun lang. Ganun. Oo nga, mahirap yun, mahirap intindihin. Basta yun. May kailangan bang course pag ganyan? Ha? May kailangan course? Course? Course. May kailangan bang course? Para wala. Of course, meron. May joke. Anong oras na? 10:04. Pangit ang joke ng caller, ha? Hindi, joke. Magandang oras, 10:04. Pakitake ko to. 10:05, gaganda rin siguro yan. Pag 10:04, pakipatay mo na radyo. Pangit ang joke ng caller. Okay lang yun, kinakabahan ako eh. May asawa ka na? Hindi ko alam eh. Ay, naku. Napakgana ng relasyon. Meron na. Hoy, may kasabihan tayo lately, ha? Ano? Hindi lahat ng umalis ay hindi nababalik. Iba naganap lang ng Pokemon. Tama. Kagabi may dumaan dito. Bumiyahe pa siya from Laguna yata. Parañaque para pamuntang Luneta. Grabe. Kasi meron daw nagsabi sa kanya may Pokemon nag-aantay doon. Hindi ako naglalaro nun eh. Diba? Zombie siya, zombie. Anyway, ate, may anak ka na? Yes. Ilan na? Isa. Ilan taon na? Magte-10 na. You're having problems or a problem with your husband ba yan o kinakasama? Problem. Actually, parang nagmo-move on na ako doon. Pero gusto ko kasi i-share yung karanasan ko. Talaga? Itag mo lang ako ng video. Ha? Hindi. Itag mo ako ng video ng karanasan mo. Panonoorin ko nila para ma-post ko at ma-replay ko yung mga parts na bakbakan. Hindi kaya kulang. Ayoko nang sound. Grabe, pang malungkot. Ay, nakaw. Bakit na? Sabi ko na anong Okay, tapos, tuloy. Ayun. Ano bang tanong? Sisimulan ko ba? Okay. Yung husband ko, nagsama kami since high school. 4th year high school. So, hanggang last year. So, 10 years kaming kasal. 13 years kami magkasama. Lahat-lahat. And then, ayun. Babaero. Then, last year, parang na-pissed off na ako. Parang napagod na ako. Nakailang pambabae siya? Yung sinabi niya sa akin na nalaman ko, 3. Yun ang inamin niya kasi nahuli mo? Oo. Pero kasi yung pangalawang nahuli ko kasi siya, parang hinayaan ko eh. Hinayaan ko kasi maganda yung babae. Tangos ang ilong. Talaga? Oo. Tapos itong huli, hindi ko na na-take. Teka lang, wait lang marami na akong narinig na ganyan, Yung mamababae ka rin lang, yung mas maganda sa akin. Yun nga. Yun naman talaga eh, kung mamababae ka. Pero ganun ba yun? Will it merit yung yung pang-panloloko pag mas maganda yung nakuha? Hindi, parang halimbawa, nakakuha mas maganda. Okay lang, mas maganda naman. Ganun, libre? Ganun
yun eh. Parang, yun sa akin. Sa buong gawin sa tita ko yan. Hindi. Sa samurayin ka nun. Hindi kasi sa akin, hindi insulto yun. Kahit na, cheating is cheating kahit ano pa yun. Oo, tama naman. Pero kasi, syempre, masakit pa din. Kumbaga, consolation mo na lang. Oo, pang ganun na lang. Kumbaga, consuelo na lang na at least maganda naman yung Oo. Parang iniisip ko na lang that time na, ay, mahilig ka talaga. Walang pinagkaiba na ba? May jowa ako. Tapos, ng lalaki, ang naging jowa si Channing Tatum, okay lang ako talaga doon. Magagalit, di ba parang ganun, consuelo na lang. Masakit, niloko mo ako. Pero kung si Channing Tatum naman, ulitin mo pa. Ganun, yung datingan. Talaga? So, eto, yung last is, hindi ko na natake insulto. Tsaka ang daming nangyari. Parang, ang hirap ikwento. Na-aksidente kasi kami. 2 years ago. Sa Hagbalete. Nung time na yun, tumaob yung bangka namin. Family kami. Kasama namin yung father niya, mother niya, siya, ate niya, kuya niya, yung boyfriend ng ate niya, 3 bata, which is isang 8 years old at saka 7 or basta 2 years ago. Tama ba? Or 8 and 9. Sa Quezon, papunta kami Cagbalete. Alright, how's everyone? Ngayon? Yes, from the accident. Ang anak ko na lang yung kasama ko, yung 2 bata kasi okay naman. Pero yung family niya, hindi ko na alam kung ano. No, I mean, how's everyone? Nag-survive lahat? Nag-survive except dun sa father niya. Died in the accident? Yes. Oh my God. Nandun kami sa gitna ng dagat that time. Na-heart attack siya. Okay. Alright, I'm sorry to hear that. That's life eh. Parang move on. Well, madaling sabihin yan kasi. Oo, diba? pero... Hindsight na lang yan eh. Hindsight na lang eh. Kasi nakalipas na, wala ka nang magawa. But anyways, go ahead with your story. Ayun, hindi kasi maganda yung pagkaka-aksidente. Which is family outing eh. And then, dumating kami sa time na sasakay kami ng bangka, papunta doon sa island. And then, ayun yung time na alam ko, merong ipo-ipo nun dati sa MOA eh. Galing yun doon. So, yung ipo-ipo, nag-MOA muna. Hindi, yun yung time na masama talaga yung panahon. Lang. Sorry, binibiro ka lang ate. Hindi, okay lang. Okay, and then, nag-MOA yung ipo-ipo. Hindi, namasyal. Actually, namasyal yun. And then, na doon kami sa gitna ng dagat. Biglang, yung, alam mo yung sa mga movies, nag-zero visibility, lumakas yung alon, lumakas yung ulan, yung may ulog, kidlat, wala kaming makita, natakot yung bangkero eh. So, malakas yung alon, inano niya, yung parang inikot niya, yung ibabalik niya kami dun sa pinanggalingan namin. Kasi syempre tatakot siya. Ayun, to the point na tumawag nga yung bangka. Hawak ko yung 2 bata eh. Yung pinsan ng anak ko tsaka yung anak ko. Paglubog namin, hindi ko alam kung sino yung uunahin ko na bitawan para para makapag-swim pataas. So ayun, parang inuna ko yung isa, hindi ko na alam kung sino, kung anak ko o yung pinsan niya. And then, ang hirap yung situation na nandun ka sa point na hindi mo alam kung sino yung ililigtas mo. Tapos nakita mo doon sa ilalim ng dagat, may yung katawan ng bangka. Tapos yung parang light na yung light na nakikita mo na dapat doon ka magsisim pataas para hindi ka ma-trap sa bangka. And then pag ahon ko, punta ko sa dagat, sa bangka. Binilang ko agad yung 3 bata. Pagbilang ko, 2 lang sila, yung anak ko wala. So, nagpanik ako. Sabi ko, asan na yung anak ko? Sabi ko gano'n. Yung asawa ko, nagpanik din, nanap niya. Hysterical na siya, gano'n. Hanggang huling umahon yung anak ko.
Nag-blackout na ako that time, and then parang kumpleto na kami, parang pwesto na kami doon sa mga pwesto namin yung may hawahan doon sa bangka nakataob. Hanggang sa time na katapat ko yung biyanan kong lalaki, ako yung una nakakita sa kanya. Nag-black shoe siya, yung parang inatake siya. Tapos ang hirap, parang nagpanik ako, sumigaw na ako, si Papa, sabi ko. Yun, bigla nilang hinawakan. Kasi pag, parang palubog na siya eh. Kung hindi siya nakuha agad, diretso talaga siya palubog. So, ayun, inatake siya. Ang tagal namin doon sa dagat. Parang wala pang sumasaklolo nun kasi nga ang sama pa ng panahon, zero visibility eh. Nagtagal pa kami ng ilang minuto, mga almost 30 minutes, 30 to 45 minutes bago umupa yung ulan. And then meron nakakita sa aming mga bangka. Yan, niligtas kami. Then yung biyanan ko talaga wala na. Kasi may na siya, may sakit na siya sa puso eh. So, ayun, parang, that time, nung nangyari yun, alam mo yung feeling na andun lang si God. Napaka-thankful ako kay God kasi parang, nung nandun kami sa sitwasyon na yun, hindi ko, dapat di ba nagpapanik ka? Yung parang kailangan mo umiyak, matakot ka, pero wala akong naramdaman ng gano'n na parang feeling ko safe na dapat, hey, magtiwala ka, safe kayo, gano'n. So, nung dinala na kami doon sa Pangpang, wala na, parang, hindi na nakasurvive si Papa, inatake na talaga. Yung time na yun, parang doon na namin naramdaman na malungkot na kami, na nare-realize na namin wala na si Papa. And then yung asawa ko, kinausap ko, sabi ko, nandito lang ako kung kailangan mo ko. Nandito si Chelsea, nandito tayo, magtutulungan tayo, sabi ko gano'n. Tapos ayun, that time pala, kaya pala siya tahimik, hindi pala ako yung kailangan niya. Which is hindi ko alam. Wala talaga akong idea. Traumatic kasi. Sobrang traumatic yun. Na that time na kasama ko yung anak ko. Yeah. Ay, bago pa pala yung accident, napanaginipan ko yung anak ko. Nasa Cabaong. Nasa Cabaong. Patay siya, tapos sabi ko, bakit kaya ganun? Tapos sabi ko, ano kayang ibig sabihin nun? And then, natanong ko yung isang ka-work ko, sabi ko, nanaginip ako eh. Yung anak ko, nakita ko sa Cabaong. Sabi niya, hala, baka merong napakalapit sa'yo na mamamatay na hindi mo kayang tanggapin. So, siguro, a day, nung kinabukasan, or 2 days, nung nangyari yung accident. Ayun, then, yung time na sa burol, hindi ko alam na yung pumunta pala na maka-work niya, nandun yung babae niya. Kasi wala akong idea eh, may babae na pala siya nun. So, parang alam mo yung insulto. Sorry ate pasensya ka na, patawarin mo ako Rochelle, no? Oo. Hindi ko lang wala lang akong masabi sa'yo. Bakit? Well, none of what I can tell you will matter to you right now. Ako sa PSP. Sa? Post-traumatic. Okay. Ang hirap. Pero nilalaban ako. Ang hirap. Alright, I still do not understand
what happened to you and your husband? Hindi mo pa rin nakikwento. Oo, hindi. Yun. Kailan kayo naghiwalay? Last year. Last year. Yun nga. Okay, last year, how many months or weeks after na nawala yung father niya? August 2016, 2014 nangyari yun. Okay. So, December 2014, siya umamin sa akin na may babae siya. Since no 2014 ng June, July, or August. So, December, naghiwalay kami. So, April, nagkabalikan kami kasi... Who reached out ate? Sino ang nag-initiate ng pagkabalikan? Actually, siya. Noong una. Bakit? Ba't siya bumalik? Gusto niya daw ayusin yung family. Nalungkot siya. What happened sa kanilang dalawa magjowa? Hiniwalayan niya kasi nalaman ko. Alright. Alam mo ba kung paano ko siya nahuli? Kasi November, di ba August na aksidente? November, nagpupumilit siya sa akin, magboborahay daw siya. Ang sabi niya sa akin, magbubura ako, sayang yung promo, 500 lang yung babayaran ko. For 5 days, 6 days, ganon. 500? Boracay, 6 days? Yes. Wala pang 100 per day? Yun nga. So, ay, tara na, maglilibre ako 5 tao niyan. 500 per... Ay! Yes. Ma, mag-miss na kayo ba? Aalis na ba tayo mamaya? Oo, for 500. 500 wala. Sabi niya, mga 85 pesos per head. Sabi ko, bakit kailangan mong sumama? Kasi that time, parang sabi ko kanya, kailangan kita eh. Sabi ko, kailangan ng anak mo eh. Bakit kailangan mong umalis? Nagpupumilit siya, hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa nag-away talaga kami. Parang naiisip ko na, bakit kaya nagpupumilit to? Na pag sinabi kong ayoko, pipilit niya pa rin. Tapos dumating yung time na umuwi ako ng bahay, naka-backpack na, naka-ready na. Ay, at least naka-paalis, naka-ready na. Oo. Di ba kasi paalis? Alam mo ang pangit yung naka-ready ka, parang hindi ka pala paalis. Di ba? may tisan akong ganyan ha. Grabe, bumili pa ng bagong traveling bag. Oo. O aalis, hindi pala siya kasama. Bantay pala sa bahay. Ay, naku. Baka hindi yung pinayagan tapos nag-stay na lang siya. Ayun nga. Ayun. Sabi ko, bakit kaya? Ayun, tapos umalis na. Tawag ako ng tawag, text ako ng text, hindi sinasagot. Nung one time na sinagot niya, ganito pa, sabi niya sa akin, huwag ka maingay, natutulog pa sila, ganyan. Sabi ko, wala akong pake. Kung natutulog sila, bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? Pwede mo naman sagutin. Lalala. Sabi kong gano'n. Sabi ko, asawa mo ako. Ano bang turing mo sa akin? Tapos sabi niya, mag-uusap tayo pag uwi ko. Ayun. Then, tinext ko na yung mga kasamahan niya sa work. Tapos, yung isang babae doon, na kaibigan nung babae niya, sabi niya, parang friendly pa sa akin. Parang pinaiikot ako, yung pala kaibigan niya yung babae. Ay, hindi ko alam kasi alam ko magkakaibigan lang sila, ganyan-ganyan. Magkakaibigan, 6 sila, magpa-partner. Magkakaibigan, magjojowa yung 4. Pwede naman yun, magkakaibigan lang. Naku, hindi yun, no? Ano yung friends with something? Wala friends lang, malisyosa ka. Masyado kang dyan. Ayun. Tapos, ayun, parang umamin. May umamin, 2 umamin eh. Yung isang kasama niya dun dalawa. Yung 2 babae na kasama nila, umamin na magjowa nga sila. Tapos yung isang ka-text ko dito. So, kumbaga, dun sa 2 mag-partner, may 2 natitira na walang relasyon daw. Yung mister mo, tsaka yung babae. Oo. Pero, nung mga sumalaon, umamin din na may something. Teka nga, ganito let's talk about yung current ngayon. Yung current na ngayon pa. Yung current natin. Hiwalay na kayo. As we speak tonight, hiwalay na kayo. Yes. Kailan pa? Last year, August. August last year.
Oo. How are you today? Masakit, pero hindi na ganun. Parang na-accept ko na yung fact na wala talaga. Ate, pakisabi ng maayos yung fact. Yung? Fact. F-A-C-T. Yan, yung fact. Kasi, ano ko na? Iba yung pagkakarinig ko. Oo, Medyo yun. na, angati yung ano ko eh. Okay, sorry. Yun. Okay naman. Na, yun ngayon kasi, parang, may time na nanghihinayang ako, may time na hindi. I have a question for you. What can I do for you tonight? Gusto kong itanong kung paano ko siya papatawarin. Why? Gustong-gusto ko na. Pero, ang sakit eh. Pag iniisip ko na yung mga nangyari. Are you in communication right now with your ex? Is he trying to get back into your life or hindi? No. So yung kagusto mo to forgive him, give him na yung sa mga ginawa niya sa akin. Okay, you wanna forgive him because you just wanna go on, continue on with your life nang walang bit-bit na masakit? Okay. Yung parang, yun na lang, parang feeling ko yun na lang yung, alright, yung mabigat sa akin. Okay. And you're asking me, how do you forgive him? Yeah. Honestly, Ate, I don't know the answer. To be honest with you, I can never teach you, Ate, and tell you exactly how to forgive him. Because I do not have any clue kung ano at gaano kasakit o anong sakit na naibigay niya sa'yo. Yeah. Di ba? To qualify the pain that you felt during the time na ginawa niya, lahat ng ginagawa niya, I wasn't there. You were there. So if you're asking me tonight, Papa Jack, how do I forgive him? I don't know. I can just tell you, forgive him. Yeah. Opo. Well, getting mad, mga kaibigan, sa tao na nagkasala sa atin is actually punishing yourself with the mistakes done by other people. I can just give you ate liners and quotes and rhetorics ate, but in the end, it's going to be you na magpapatawad sa kanya. I do not know how to do that. I do not know how to make it happen. I have no idea. If you do not forgive him, you will suffer. He will not. Yeah. Bitter ka pa rin hanggang ngayon? Siyempre. You haven't really tried that to fall in love with somebody else? Hindi pa rin? I like someone. Yeah. Oh my God! Really? Can you tell me about that? You're dating someone? Hindi ko siya. You like someone? Talaga? And alam ba nung gusto mo na gusto mo siya? Ayun ang problem. Hindi, joke lang. Alam niya naman. Alam niya? Paano niya nalaman? Did you tell him? Oo. Okay, ano sabi sa'yo? Thank you. Masakit yan, yung magsabi ka ng I love you, I like you, sagot thank you. Hindi, joke lang. Wala ka may sagot kundi you're welcome, thanks for appreciating. Buisit ka. Di ba? At least, di ba? Funny. Well, ate, ganito, Rochelle, forgiveness ate hindi yan nabibili kahit saan. It's a conscious decision that you will have to make ate when you wake up in the morning because you want to prioritize your happiness more than the happiness of other people. And it's not actually selfishness. Alright? Minsan nga, naiisip ko, pagdating sa anak ko, feeling ko napaka-selfish ko. Bakit? Hindi ko mapakita yung anak ko sa kanya. Oh my God. Huwag mong pagnakawan ng tatay yung mga bata. Yun nga eh. You know, the falling in love, I've been telling this over and over again, falling in love with someone is actually give and take. Diba? More than that, I believe that falling in love with somebody is not just give and take, it's give and give. Yeah.
Tama? Oo. You give and you never Alam take it. You never take anything in return. You just give ate. And wish na sana ma-appreciate ka ng taong yan. And more than that, ate, falling in love is trial and error. You try, pag-error, you try again. Maybe with the same guy or maybe with somebody else. And you haven't really tried with somebody else. Normal naman siguro yun. Siyempre, nangyari na sa akin to, di ba? Siyempre yung fear nandun. Di ba? Yeah. Alam mo, I have a problem tonight. Ano? Because you don't have any problem. Ako? Yep. Paano mo nasabi? Wala kang problema. There's nothing, di ba, na pwedeng isolve yung gabi. This is not a problem. This is a predicament. This is a reality. You never solve reality. You have to face it. And you have not faced your reality, ate. Stop texting. What? Stop texting. Texting? Are you? May ka-text ka, no? Na ano ako? Nasamid ako? Wala. Okay. Nakabukas nga yung PC ko eh. Biglang namatay. Social, may PC mukha mo. Oo. PC niya to eh. Ang yaman, may PC. Imagine nyo na lang na kung ang Pokemon Go na inventong pang PC lang, laptop ang dala nyo maglakad. hindi ibig sabihin na may PC, mayaman, no? Basta, di ba? Pag may computer sa bahay, nakaluwag-luwag na yan, hindi naman kailangan nyo. May computer shop naman, 20 lang per hour. Anyways, ate, I really believe there's nothing I can tell you, ate, to change your fortune tonight. Wala kang pwedeng sabihin sa'yo. Or if you're here to vent out, ate, and talk to a friend, thank you for considering me to be a friend. I really appreciate that. But honestly, to be honest with you, you don't have any problem. You don't have any problem. Hindi problema ito. Problems can be solved, ate. What you have cannot be solved, ate. It can only be accepted. Ano, banggit ko lang. Hindi sure eh. Gusto nang maniwala eh, di ba? Ay, kung hindi maniwala. Hoy! Trending na kami! Cardiac World Tour! Pupunta kami na Afghanistan! Totoo to? Number 9 na tayo? Oh, iba talaga kayo? Cardiac World Tour? Oh, sumama ka na sa amin, te. Saan yan? World Tour, buong world. Wala ka ba itulong sa'yo? Okay lang yun. At least, akala ko kasi. Hindi, parang... Ganito gawin natin, ano? Parang gusto ko lang, nung tumawag ako, tapos sabi ko, parang gusto kong... Alam mo yun, parang may gusto kong alamin kung problem ba sa akin yun. Parang minsan, ayan nga, hindi ko din nasabi na minsan ba dadating talaga sa time na pag nagloko yung asawa mo, iisipin mo, may problema ka ba may problema ba siya sa'yo? Well, ate, yan. Ganun, diba? Mararamdaman mo na baka na, di ba, yung security siya baka may kulang sa'yo. Lalo babae, galing yan. Yeah. But then again, ate, you can try to be perfect at maloloko ka pa rin kung talaga maloloko yung asawa mo. Pag cheater talaga? I don't know, ate. Pero naniniwala ko na lahat may kamatch tayo. You will always find someone na magpapatino sa'yo. Ganon kasimple yan. Di ba? We all have that ability to cheat on someone. Period. Tao tayo eh. Di ba? Tao tayo. Lagi yan. It's always playing, di ba? Doon sa at the back of our, di ba? Our thoughts na baka, kahit gano'n ka ba eh? Oo. Mag-contemplate ka sa bagay na yan. But there will come a time na makakatagpo ka ng tao magpapatino sa'yo. Siguro hindi ka yun sa kanya. Oo, siguro nga. I will give you the chance tonight, Rochelle, on air to say sorry, thank you, and goodbye. That's the best I can do for you. I'm sorry, there's nothing I can do for you. Maybe after we talk, I will pray for you. Mamaya, magpapaalay ako ng dalawang malandi sa kanto para may kasama yung panalangin ko. Malaking tulong na yun. Nakakapal ng lipstick dito. Hindi ko alam, bahala na. Magli-lipstick ka? Yung mga ganda na nakakapal ng lipstick, akala mo stoplight yung mga uso. Oy, aray. Hindi ko ba? Hilig ako sa lipstick. Ay, naku, tag-ulan ngayon, ha? Yung nanay ko, naku, sabi ko sa nanay ko, labas talaga, ma. Dalmaan ang kudlat yung lips mo. Diba, naku, si Ma'am Teresa Gayo, naku, ingat ka, ma. Sige, ate, I will give you the chance to say sorry, thank you, and goodbye sa kanya, ha? Sa kanya? Gusto mo sa uncle ko? Malamang sa kanya, kanino? Hindi naman nakikinig yun. Ate, this is actually symbolic, ate. Oh, It's just our way to unload something that's heavy. Sabihin ko yung pangalan. Gusto mo tin number? Pangat.
Okay. Gusto mo, gate number nila. Kapuntahan ng barangay yan. Sige. Ayun. Ano ang first name? First name lang naman. Pierre Simon. Ah? Pierre? Oo. Napaka-social ng pangalan, ha? Pierre, parang cologne ang dating. Oo. Di ba? Anong cologne mo? Oh, Pierre Simon. Sana nga, kulong na lang kasi. Parang cologne eh, no? Ikaw, Pierre Cardan. Mabasa ron, Sir Joven? Yeah, Pierre Cardan. Oh. Yung, Hindi ko alam yun yung panyo yun, di ba? Sa ating panyo, sa bansa, pabango yan. Okay. Parang Victoria's Secret, di ba? Pabango yan. Pero pasalubong talaga yan. Yung lotion. Okay. Di ba? Ay, hina ka! Ayan. Ayun. Simon na lang. Say na lang. Sayo. Sige. Gangnam Style. Oo. Sige. Anong team song nyo nung kayo pa? Kung kami pa, Oo. yung yung Para maiwasan ko lang. Kamikaze? Oo. Yun pa talaga? Oo. Anong kanta ng Kamikaze? Martir Nievera. Martir Rivera. Oo. Kayo pa ganyan na team song nyo? Ha? Bakit? Wala lang. Yun yung lagi niya kinakanta sa akin nun eh. Hindi naman dahil kinakanta team song, pero magandang kanta. Lahat naman ng kanta ng Kamikaze, di ba ang ganda? Anyways, ka na. Start with his name, Simon. Oo. Say sorry for everything natin na kung nakapanakit ka man sa kanya. Thank you for all the things he's done para sa'yo. Wish him good luck and say goodbye. Go ahead. Okay. Baho Uy, kakatutbash ko lang no bago ako tumawag para hindi nakakaya. Ang tuna belly Uy, nakatakiwa na ng tuna belly? Oo. Sarap, kayo na kumain kami libre. Andito nag-libre kanina. Ay, Sir Joven, dami Narinig ko pala yung sa Glorieta. Tapos, teka lang, nagdampa kami kanina. Tapos, ang magandang part, umorder kami ng sobra. Tapos yung kasama kong matigas sa mukha, nag-take out, inuwi pa niya. Hindi naman siya nagbayad. Oy, ganun naman talaga, di ba? 2 kilo yatang tuna belly, hindi ako nakapag-uwi. Joke lang sige na, magkwento ka niya. Kwento, di ba? Sorry, thank you, and goodbye. Okay. Say. Ano ba yan? Bakit may sound? Huwag ka na maarte, baka kaya iniwan kasi maarte ka. Arte mo. Game. Ano ba yan? May ano? Halihan mo na. Say. Sakit na ng pantog ko, Yun nga, kaya nga eh. Okay, Say. Sorry sa lahat kung hindi ako perfect. And then, sorry dahil lagi mo sinasabi na hindi kita na-appreciate, pero na-appreciate ko naman. And then, sorry kasi hindi ako yung kailangan mo. Hindi ako yung tao na gusto mo. Thank you sa lahat. Thank you sa pagtsatsaga mo ng ilang taon sa akin. Thank you sa pagiging mabuti mong tatay. Yun. Actually, proud ako. Hindi ko sinasabi sa iyo to, pero proud ako sa iyo bilang tatay ng anak ko. Proud ako dahil ikaw naging asawa ko before, hindi ka pa nagloloko, na hindi ka pa kinakain ng sistema mo. Na-appreciate ko lahat. Akala mo lang hindi. Nasobrahan ka lang sa paghahanap, na hindi mo na-realize na binigay ko na pala lahat, pero naghanap ka pa ng iba. So, it's time na mag-let go na lahat. Okay na ako. Party. But still, move on ako. Para sa sarili ko, para sa anak ko. Yun. Then, sana, yung buhay na gusto mo, makamtan mo. Huwag mo lang kalimutan na may anak ka. Maging responsible ka naman sa anak mo. At maging tatay ka kasi lumalaki na siya.
Yun lang. Thank you. Tapos na. Yung si Papa Jack. Ano yun? Nadamay pa ako dyan. Ganun. Ano kita? Akala ko nag-CR ka na eh. Nandito ako, ano ka ba? Namimilipit sa sakit. Ayun. Okay na. Talaga? Ayan. Wala naman ako iisingin sa kanya kundi maging masaya siya. Alright, Rochelle? It's a painful question every time somebody asks natin. Nakamove on na ba ako? Nakamove on? Diba? Yan yung tanong na ang hirap sagutin, no? Every time magtatanong tayo ng tanong, nakamove on na ba ako? The sounds of distant traffic. Ang hirap sagutin, lalo pag ikaw yung nasaktan. Yeah. It takes time daw. But talaga. I think, di ba, yung sagot sa tanong na nakamove on na ba ako, mga kaibigan, is always dependent on the person that you welcome next after nung nakananakit sa'yo. Ganun yun. Ganun ba yun? Kapag may pumasok? Yeah. Pag may dumating sa buhay mo na worth the pain again. The gauge of a person na nakamove on na mga kaibigan is the willingness to be hurt again. Oo. Up until the time na you're not yet willing to be hurt again, diba, to be devastated again, to be broken, and diba, and put back into pieces by someone that you will entrust your heart with. Hindi ka pa nakamove on. So sana dumating na yung taon na pag-aalayan. It's been a while, no? Mahigit isang taon na rin mula nung naghiwalay kayo. And you haven't embraced the pain that you have. That's the bottom line. You haven't embraced the pain that you have. Hanggang ngayon natin, nilalabanan mo pa rin. Yeah. Mahirap gamutin ng sipon kung ayaw maniwalang may sipon ka. Tama. Diba? The only way to cure whatever illness that we have is to accept the fact that we are sick. And I hope that you embrace yung katotohanan that you are emotionally sick right now, and I wish you get well very, very soon. Actually, may mga friends ako, siyempre, pag ganyan, same problem, sa Cavite. Sa Cavite lang friends mo? Wala ka sa bandang Paranaque, Las Piñas. Taga Cavite talaga ako. Lumipat ako ng Paranaque para hindi niya ako magulo doon. Para matulungan ko yung sarili ko. Okay. Diba? O yun, parang nag-move on ako parang lilipat ako ng bahay para hindi niya ako mapuntahan. Anything just to help you move on. Oo, tinulungan ko tinulungan ko yung sarili ko. Pag nagsasabi mga kaibigan may problema sa mga jowa, ganyan. Sabi ko, wala akong kundi sabi ko, mo, namnamin mo yung sakit. Kasi dadating ka sa time na parang ma-accept mo na yung parang sasanay ka na or yung magiging manhid ka na tapos dadating ka sa point na dati hindi ko na maalala kung gaano kasakit. Basta alam ko lang masakit pero hindi ko na maramdaman kung ano yung sakit. Dahil mong alam, wala pa matutulong sa'yo. Ayun nga. Ay hindi. Yun yung sinabi ko which is... Dahil mong alam. Mag-ingat ka baka patawag ka Senado na kunin ka witness. Ayun. Sabi, yun naman yung pinapayo ko kasi nandun ako sa sitwasyon na yun di ba? Ayun. Yun lang. Di ba? Siguro yung mga nakikinig sa'yo, tatawanan ako ngayon, di ba? Wala. Alam mo, para sumaya ka, mag-networking na lang tayo talaga. Hindi. Okay. Dati kilala mo. Ay, nako, magpa-downline sa akin. Ang product ko, alam mo, peace of mind, peace of yours. Pwede tayo magtayo ng group. Alam niyo ba ang Tagalog ng peace of mind? Piraso ng akin. Gusto niyo ba ng peace of mind? Teka ka. May extra ko 2 kilo rito. Ay nako. Jacket pa ako kainit ang booth namin. Pawisan yung alas ko dito. I know that you're better now, di ba? Para saan ba't fully recover ka din? I wish you all the best that you deserve in life. I wish you the next guy sana worth it yan natin.
Para pagkalaya mo ng sakit again. Gaya ng sabi ko kanya, hindi ko natapos kasi ang daldal mo. Singitan mo ako. Oo, madaldal talaga. Tapusin ko lang. Pwede na ho ba? Oo, sige. It's been a year na mula nung naghiwalay kayo. You haven't embraced, you have not yet embraced the pain natin na meron ka. And hope you start embracing that. And you start going out and reconnecting with old friends and old life that you had bago mo siya na-meet natin. And it's been a year now. I really believe that you've caught your breath already. So to allow someone to take it away again. Kasi yan ang motto ko. When you're hurt, allow yourself to catch your breath again before, letting someone to take it away again. So, it's been a year. So, parang awa mo na. Go out and date somebody else. Or not date, but get to know. Ate, and fall in love naturally. Don't force it. Alright? Hindi ako makapag-comment dun sa date. Just to get to know, ate. Hindi. Ang dami mong issue sa buhay, grabe. Oy, wala Gusto mo ba maging ba't di ka na lang maging empleyado ng Department of Budget? At binuposisi mo. Doon ka na lang. Pwede din, basta ikaw yung assistant ko eh. Ako yung assistant? Oo. Ikaw yung amo ko? Oo. Suntukan na lang, Nakakaya naman sa akin. Okay. Sus, garbanzos. Ano ba yung garbanzos? Gulay yun, di ba? Hindi mo alam ang garbanzos? Hindi ka sosyal. Nilalagay na sa mga mahaling pagkain, hoy. Hindi. Ay, my God. Hindi, siguro pag nakita ko siya, alam ko. May kilala akong ganyan. Sinabi ako ng garbanzo. Sabi niya, what's garbanzo? English pa. Hindi naman niya kayo. Kasi mag-English na ako eh. Sabi niya, what's garbanzo? Sa mukha mo. Di ba? Yung ba yung white? Hindi naman. Hindi ko rin alam. Salamat sa pagtawag. Thank you din. Thank you for sharing with us, Rochelle, the pain that you have and the struggles that you've been through. I hope, ate, wala na, yun ang worry ko dito, mawala na sa utak mo yung tragic na nangyari sa inyo. Kasi vivid yan sa inyo. Oo. Diba? I hope you can let it go. Alright, thank you very much for giving me the time of your day to talk to me at makipagkwentuhan about your love life. Yeah, actually. Salamat sa pagtawag. I will pray for you. I will pray for you, ate. Thank you. Sige, salamat sa pagtawag. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Si Rochelle, mga kaibigan, 30 anyos, mula Parañaque. Maligayang makikinig pa sa mga bisita ko tonight. Ang daming bisita tonight. Grabe, ha? Oo, parang may networking talaga dito. Ang daming bisita. Ang sarap mag-networking. Ang dami kong downlining dito. O yung mga walang pang-register, magbenta ng cellphones. Ay, naka, mga stylan ninyo. Diba? Hindi ako ganyan mag-recruit. May nag-PM. May networking ka ba talaga? Meron. Bakit? Doon kayo sa akin. Legit yung akin. Pa-downline kayo sa akin. Ako ang upline ninyo. Grabe. Ang cute ang upline nyo. May nabati ko nga pala yung kaibigan ko, mga kaibigan. Si Mark Jr. Martalca Romero. Ang pogi nitong lalaki nito. Nakakapikon. No? Pag kahit magbihis ako ng matino, pagkakatabi ko siya, pangit ako. Ano yan? Grand finalist ng Cool Dudes 19. Kailangan masabihin ko, Brad. Ano ka ba, year 2000 end? Anong year? 2002. 2001. Ayan. Grand finalist ng Cool Dudes. Naalala ko intro mo nun, Brad, ha? Cool sa checks, cool sa forma. Ako nga pala, si Mark Jr. Martalca Romero ng Tondo, Manila. Hello po sa mga Kaya ko kaninang tanghali ng hindi pala kaninang tanghali sa araw yung Tough Model sa Showtime. Hello kay Vivian, Resty, Vina, Banjo, Teresita Mendoza, yan ang Macabare family. Mga alagang pets. Hi po kila Lucas, Tyrone, and Sayuri. Kanina to, may mga alagang aso? Talaga? May dogs kayo? Social. Ako, may dogs ako, pero meron akong giraffe sa bahay. Alaga.
Kayabangan, Willie, Marivic Freda, and Wilfred Santos of Santa Maria, Bulacan, maligayang pakikinig po. Ang Sola family, Espanto family, maligayang pakikinig. Ang dami naman ito, abusado. Sino po pati nito? Hello, Ate Mel. Sa bahay nila Ate Mel na sina Chong Montefalcon, Ben. Parang bunga na to boarding house to Ang dami na ito Chong Montefalcon, Ben Puruhi, Rex Ricardo, Ate Ai, Ryan, Jeyo, Eddie Boy, Ruel, Lagrimas, Jessa, Gilbert, April, Dana, JC, Martin, Rufa, Roques, Nico, Chabit, sa mahal naming landlady. Tama nga, boarding house nga. Ang tigas ng mukha niyo para mabali sa akin lahat. Iba kayo. Kasi Imelda Abayato, esposo. Siguro late upaan ninyo, no? Kaya, hi June, Daisy, Robin. Happy birthday, Daddy. Ano pa ang Daddy? Romy, pinabati mo happy birthday, walang pangalan. Wala may nag-birthday. Makasarili kang anak. Daddy Romy, happy birthday sa iyo. Pag-uwi mo ng daddy mo to, ma'am, daddy mo. Lolo, Daddy Romy! Anong pangalan mo? Michelle? Pag-uwi ni Michelle, meron kang bagong laptop daw. Gastos. Jaja, Lawin, Miggy, Chase, at sa lahat ng single at feeling single sa Smart. Nabati ko ito kanina. Joven and Teresa Gayo, mga kaibigan, good friend of ours from US of A. Salamat po sa paglilibre kanina. Grabe, for the first time nakatikin ako ng alupihang dagat. Mantis shrimp. Nakatikim na kayo ng mantis shrimp? Wala kayo eh. Kumain ako, magyayabang kumain po kanina ng alupihang dagat. Oh my God. I feed myself, di ba? Alupihang dagat during my free time. Yabang! Muntik na akong atakin sa makit bato ko na nakain, grabe. Percival of Uber, salamat sa paghatid. Evelyn Peralta and Lowell Ludi of Batasan Hills, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Thank you very much. Pagit po ang Mercander family, sina Jen, Joy, Ashriel, Sheng at Pretty Shasha. Take care always from Brian. Ay, alam pala kay Brian at si Ladi. Si Teacher Ladi na parang 3 dekadang hindi dumalaw dito. Abati ba aking best friend, happy birthday, Jasmine Francisco at ang Pong family, De La Cruz family at ang HM1B Bulacan State University from John Bong and Pao of Naga Road, Las Piñas. From SED, pabati ang mga taga Hong Kong, Brian, Nenen, Mami Tere, Ivy, Jean and Grace from Carjack Pluto. Hinihingal na ako talaga. Donabel SEDS, Hugs, Carjack Taiwan, Saturn, Neptune, Hong Kong, UAE, Pexers. Nakakatuwang isipin mga kaibigan, no? Yung chapter ng Carjack out solar system. Pwede ba yung Team Eyebags magkaroon ng chapter pero body parts naman? Team Eyebags, di ba? Eyebag yung Team Los, Kuntil. Sige na, please naman, oh. Team Bakokang. Yung mga ayaw. Ang kulit ko. Ayan na. Carjack Official. Nabati ko nito kanina. Salamat sa... Ay, nako. Salamat. Sir Ringo, Parks, Robert, and Mildred from Tusiran. Maligayang pakikinig po. Yan. Yung dalawang winner ng Tusiran dito, Marian Riodiki at Ryan Bondok. Di ba? Maligayang pakikinig po. Tanong lang, di ba? Oh, bakit daw naka-blush si Jollibee? Hindi. Alam niyo buti talaga, no? Si Jollibee hindi totoong bubuyog. Imagine nyo kung si Jollibee ay bubuyog, pag dapuan ka niyan, di ba matay ka, laki? Imagine mangyari mga weird sa mundo. Halimbawa magkaroon ng pakpaka mga elepante. Maglanding sa bahay ninyo. O di ba? Dami kong bisita, grabe. Ay naku, ang sarap talaga magbenta ng laing dito, mama. Ang kulit ko, ang sarap ko sampalin.
Alright mga kaibigan, playing on the music of One Direction, ang awiting Night Changes. Sa lahat po naman nakantabay sa atin, hope you guys are enjoying the evening. Here comes the music of 1D, mga kaibigan. Maybe you have not realized it yet. Hawigan ko itong mga to, actually. Oh! Marami na buwisit. Ayop ka, Jack. I'd like to say happy 18th birthday to Meg. Family friend nakin ninang Nina Rodil de Luna of Ninang Nina Rodil, sorry po. Of Dental Focus, ang dentista ng mga artista, dentista ko yan, alam nyo na. Artista Mga kaibigan, here comes One Direction with the song Night Changes. 832-6171 1-800-10-100-5683. And here we go.